Hindi araw-araw malakas ang booking sa Grab. May mga time na mahina at may mga time din na malakas. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang araw na matumal sa Grab at ano-ano nga ba ang ginagawa ko pag matumal sa Grab. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Hi guys, ako nga pala si Butter Dasman, ang inyong Grab car driver. Nga pala, pag bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan i-subscribe at i-like ang notification bell para updated ka sa mga videos na ina-upload natin. And nga pala, mayroon din po tayong Facebook page na Butter Dasman. Paki-like at follow na rin po ng Facebook page natin. So yun na nga guys, ipapakita ko sa inyo yung araw na matumal ngayong October 2023. So ang ipapakita ko sa inyo ay yung dalawang araw na magkasunod na matumal sa Grab. So bali nga maaga tayo umaalis at late na tayo nakakauwi and hindi pa rin sapat yung kinita natin. So ipapakita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo yung mga diskarte ko pag matumal sa Grab. So yun na nga guys, buksan lang natin yung driver app natin. Ayan. So ayan tayo. And syempre habang nagvi-video tayo, buksan mo natin para naka-online tayo. Malay mo pasukan tayo ng booking. So ipapakita ko sa inyo yung earnings ko ngayong October. So ngayon nga punta tayo sa earnings and punta tayo sa bookings. So ngayong araw yan pala ang kinita ko. Time check is 11 o'clock na. 8 o'clock ako nag-start. So ipapakita ko sa inyo ang mahinang booking. Ito ay nung October 17. So bali yan, ang kinita natin 2,486. So sasabihin nyo, okay na yung kita, pero paano ko nasabi na matumal yan? Kasi dito yan. Tingnan natin . Kung makikita nyo dyan, nag-start ako ng 6:36 ng umaga. So bali pinasukan tayo ng unang booking is 6:36 ng umaga. And then, kung makikita nyo dyan, ayan, ang huling booking ko ay 8:19 ito, kasi cancel yan. 8:19 na ng gabi yung huling booking ko. So ibig sabihin almost 13 to 14 hours ako sa kalsada, pero yung kinita ko is 2,486 lang. So hindi siya normal, kasi usually pag malakas ang booking ni Grab, pag nag-start tayo ng mga alas 6, mga alas 3 niyan, mayroon na tayo ng 3,000. O alas 2 ng hapon, o minsan mas maaga pa, mayroon na tayong 3,000 pesos. Kaya yan, nasabi kong matumal yan sa araw na yan. October 17, yan ay araw ng Tuesday. And then yung pangalawa ay yung Wednesday naman, yung kasunod niyan, October 18. So kung makikita nyo, malaki din sana yung kita natin, 3,286. Pero pag tiningnan mo, nag-start ako nyan 5:32 ng umaga. Yan ang yung pinakaunang booking natin, 5:32. And natapos nga tayo, yung huling booking natin ay alas 8 ulit. So malaki, 3,200 sana. So pero yun nga, nasa 14 hours tayo bumibiyahe. Kaya umabot yan ng 3,286. So medyo talo siya, matumal siya sa mga araw na yan. Pero okay lang, bawi-bawi lang tayo sa mga susunod na araw. Siyempre nung 19 nakabawi naman tayo, ayan, alas 5 pa lang tapos na tayo. So nung 20 ngayon yung araw na yan, ayan, nakaka-6 na booking pa lang tayo. And nag-start tayo ng ayan, 7:39. Pag alas 8 and alas 11 na, yan pa lang yung kinita natin. So yun guys, mayroon tayong dalawang araw na matumal. Hindi ko alam kung bakit matumal ngayon. Bare months naman, wala siguro mga pera na yung mga tao. Yung iba nagtitipid, or yung iba nag-aangkas or joyride or move it. So kung saan komportable yung ano natin, yung pasahero natin, okay lang, o kung saan nakakatipid. So yun nga guys, hindi talaga maiwasan na may mga araw na matumal. So pero yun nga, yung diskarte natin, hahabaan lang natin yung oras natin. Kailangan ma-meet natin yung
everyday na target natin, which is kailangan natin maka 3,000 pesos para may uwi tayong extra sa pamilya. So ang ginagawa ko guys pag mahina, kasi pag nagagrab ka, alam naman natin na kung ano yung mga oras na mahina at mga oras na malakas. So kalimitan yan mga alas 10 hanggang alas 11, alas 12, medyo patay oras yan. So ang ginagawa natin, kung malapit lang sa bahay, umuwi nga tayo at kumakain na mas maaga, para pagdating naman ng alauna or minsan 12:30 malakas na yung booking hanggang alas 2 or alas 3. So prepared tayo, hindi na tayo kakain or magpapagas pa. So yung mga ginagawa natin, mag CR, magpagas, kumain, so gawin natin yan sa mga oras na walang booking, yung patay na oras. So para hindi na tayo abala pagdating nung malakas na yung booking. And then pagdating naman ng alas 2 hanggang alas 4, so medyo mahina rin yung booking dyan. So ang ginagawa natin, nagpapahinga tayo, tatambay tayo sa loob ng sasakyan, para hindi sayang yung gas natin, pero naka-open lang yung natin, yung app natin sa Grab. Yun lang maganda sa Grab, kahit nakatambay tayo, kahit naka-open lang yan, okay lang. Kasi pag pinasukan tayo, pwede naman saka tayo bumiyahe para hindi sayang sa gas. So yun lang guys, sa gabi malakas talaga yung booking, mula alas 4 hanggang alas 8 na yan, malakas na. So bawi tayo, bumiyahe pa rin tayo sa gabi, kasi kung makapahinga naman tayo dun sa mga oras na mahina yung booking at makauwi naman tayo ng bahay, so bawiin na lang natin sa gabi. So yun lang ang target natin, everyday kailangan maka 3,000 tayo pataas para may mauwi tayo ng maganda-ganda naman sa pamilya. Doon sa 3,200 pataas na yun, labas na dyan syempre yung 20% ni Grab, ang ibabawas mo na lang dyan yung gas mo at saka yung panghulog sa kotse. So malaki na yun, makakauwi ka na nun ng mga 1.2 to 1.5, okay na yun sa everyday na panggastos natin. And bawi na lang tayo sa mga susunod na araw. Pag Sabado, Linggo malakas yung booking, bawi tayo sa mga araw na yan, magbiyahe tayo, habaan natin yung oras natin, try natin targetin yung 4,000 to 5,000 sa araw ng Sabado at Linggo kasi walang traffic yan and malakas yung booking. So yun lang guys, maraming salamat, sana nakatulong sa inyo at nagkaroon kayo ng idea kung paano ba ang diskartihan dito sa Grab. Again, maraming salamat sa panonood ninyo sa mga vlogs ko. Asahan nyo, mag-upload pa ako ng mga videos na makakatulong sa inyo doon sa mga gustong pumasok sa Grab at doon sa mga nagga-Grab na. Maraming salamat. Again, ito si Battered Husband, ang inyong Grab car driver.